aking buhay ay yun po yung gusto kong ibahagi sa bawat isa sa inyo ngayong umaga. Dahil personally, ito pong mensahe na ito ay na-experience ko at talaga pong nangusap ang Panginoong Diyos sa aking buhay. Dahil gano'n naman po kapag tayo ay magbahagi ng mabuting balita, we'll see to it na ito muna ay kami po na yung unang nagkaroon ng impact, no? Yung buhay namin sa pamamagitan po ng mensahe ng ating Panginoon. Ang mensahe po ngayong umaga ay akin pong pinamagatang faith that moves obstacles. Taken from Hebrews chapter 11 verse 29 to 30 na atin po binasa kanina, no? Salamat Teacher Joyce pagbasa ng mabuting balita. Bakit nga ba faith that moves obstacles? Ang pananampalataya na gumagalaw, gumagawa, lumalagpas sa mga hadlang sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Ngayon po ay buwan na po ng March. Tama? At maliban po sa Women's Month, ang March po ay tinagurian ding marching forward. Kaya po March, no? Marching forward sa mga Kristiyano. Ibig sabihin tayo po ay magmarcha ng pasulong. Hindi tayo magmarcha pabalik. So bakit nga ba faith that moves obstacles? Sa inyo pong buhay, meron bang nagsabi sa iyo o nagturo sa iyo o nabasa niyo sa Biblia na kapag ikaw ay sumunod kay Kristo, magiging maayos ang lahat? Magiging smooth ang lakad mo, yung journey mo bilang isang tagasunod ni Kristo? Meron po bang nagsabi? Kung meron po kayong narinig na gano'n, maaaring yun po ay prosperity gospel. Na tinuturo po sa prosperity gospel na kapag ikaw ay sumunod kay Kristo sa ating Panginoong Diyos, ang buhay mo ay magiging maayos, magiging maganda, magiging mayaman, magiging sagana. That is prosperity gospel. Subalit, ang tinuturo po sa atin ng ating Panginoong Diyos ay hindi po prosperity gospel. Sa madaling salita, sa lahat ng mga Kristiyanong sumusunod sa Kanya, ang kanila pong lakad sa kanilang journey bilang isang mananampalataya ay nakakaranas po ng maraming pagsubok sa buhay. Hindi po nagiging smooth ang takbo ng buhay. Hindi nagiging smooth ang lakad patungo kay Kristo. Bakit? Dahil along the way, sa ating pong paglalakbay bilang isang Kristiyano, there are a lot of obstacles in life na maaari po nating dadaanan, maaari nating haharapin. Pero ang tanong, ito po bang obstacles nito ng ating buhay ay inilagay lang ng Diyos para ikaw ay pahirapan? No! Inilagay po ng Diyos yung mga obstacles na yan sa ating pong journey, sa ating pong harapan, sa ating pong buhay, para hindi po tayo umasa at magtiwala sa sarili nating kakayanan, but we will trust in the Lord in His power. Amen. Kaya po inilagay ng Lord yung mga obstacles na yan sa buhay po natin, yung mga hadlang na yan, para hindi po tayo magtiwala sa ating sarili, kundi magtiwala po tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Amen? Now, dito po sa binasa po nating talata sa Hebrews chapter 11 verse 29 to 30, yan po ay patungkol sa mga Israelita na kung saan una, sila po ay pinalaya ng Diyos mula sa Ehipto patungo doon sa lupang pangako ng Diyos. Ibig sabihin, ito po ay patungkol sa dagat na pula o Red Sea, and then yung Jericho wall na kanila pong
pinasok at sinakop. Pero ano nga ba ang nagagawa ng pananampalataya na ito sa ating buong buhay bilang isang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo? Ang pananampalataya ito, sabi po dito sa verse 29, dahil sa pananampalataya sa Diyos, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang lumalakad sa tuyong lupa. Samantalang nalunod naman ang mga Ehipsyo nang ang mga ito'y tumawid. Now, ang pananampalataya dito ng mga Israelita ang siyang nagpalaya sa kanila. Mula po sa nagngangalit na mga Ehipsyo, nagpalaya sa kanila patawid ng dagat na pula at patungo po sa kanilang paglalakbay sa lupang pangako ng Diyos. Now, ano ba ang Red Sea? Yung dagat na pula, based on Exodus chapter 14. Ito pong dagat na pula ay tinatawag po na impossible situation ng mga Israelita. Okay? Impossible situation. Imposible sitwasyon. Bakit? Now, ilarawan ko po sa inyo, ito po bago sila yung kapaligiran doon po sa Red Sea. Ito po mga Israelita, nang pinalaya sila ng Diyos mula sa Ehipto, nagbago po yung isip o desisyon noong Pero, noong hari ng Ehipto. Nakalaya na po sila, nakalabas na po sila ng Ehipto, itong mga Israelita na ito. At dahil po nagbago yun pong isip ng hari, sila po ay hinabol. Hanggang sa sila po ay nakarating doon sa dagat na pula. Hindi pa po sila tumatawid. But doon po sa kapaligiran nila, makikita po natin na kapag sila po ay nakita nila yung mga Egyptian armies na nasa kanila na pong likod. At sa harap po nila ay nandoon yung dagat na pula. Sa kabilang dako o sa kabilang dako na kapaligiran, ito po ay nakapalibot po ng mga kabundukan. At sabi din po ng mga teorya, ng mga Bible scholar, sa kabilang dako ay meron din po bangin. Now, this is the scenario. Ito pong mga Egyptians na ito, ay Israelitas na ito, wala na po silang matakbuhan. Wala na po silang malulusutan. Na-corner na po sila. The reason why it is the impossible situation sa kanila pong buhay, bakit na-trap na po sila ng mga army ng Egyptian at ng Red Sea. Wala na po silang ibang matakbuhan. Kapag sila ay pipiliting tumawid ng Red Sea, lalamoy, ang Red Sea po ay napakadelikado. Malalim. At sinasabi nga po na meron pang, dahil ito ay nasa Mediterranean Sea, meron po mga bulkan na nandoon. Active volcanoes. Wala po silang ibang matakbuhan. Noong panahon na yun na sila po ay nag-drop, kaya sila po ay natakot. Dahil kung babalik sila, maaaring patayin sila lahat ng mga Egyptian armies. Kung hindi man sila lahat patayin, maaaring yung mga hindi nalaman ay kukunin at ibabalik doon sa Egypto at maging alipin muli. Pero ito po mga Egyptian armies ay talagang galit na galit. Galit na galit sila. Gusto silang patayin. At doon po ay wala na silang mapuntahan pa. Ayan po yung Red Sea. No? Picture na kung saan ay nakatawid na yung mga Israelita. Now, ano po ang mga Red Sea ng ating buhay?
Ano ang mga dagat na pula ng buhay natin? Ito po ay ang mga tila hindi nalulutas na mga hadlang. Krisis o imposibleng sitwasyon gaya ng matinding financial stress. Bakit nga ba nakakaranas tayo ng financial stress? Marami tayong pagkakautang, nahihirapan tayong bayaran, hanggang sa ma-stress na tayo, nawalan na ng trabaho, nalugi yung negosyo, walang pera pambili ng mga pangangailangan sa pamilya, krisis sa kalusugan. Kapag may mga sakit, ang miyembro ng ating pamilya, lalo na kapag kayong nagkakasakit ay yung nagtatrabaho, yung breadwinner, nakakaranas po tayo ng krisis sa ating pong buhay. Kaya nga, di ba, sabi po, health is wealth. Kaya hanggang maaari yung nagtatrabaho, yung naghahanap buhay, dapat inaalagaan. Dapat inaalagaan sila para na sa ganon, magtuloy-tuloy sila sa kanilang pagtatrabaho at hindi po sila magkakasakit. Dahil pagka once na yung nagtatrabaho, kumikita ng pera sa isang pamilya, ay nagkakasakit, buong pamilya damay. Tama po ba? Ang problema sa ating mga Pilipino, minsan, kung sino yung nagtatrabaho, yan po yung papupuntahin doon sa hospital, paabsinin ng trabaho para umayos ng lahat ng mga bills. Tapos yung mga malalakas na nasa loob lang naman ng bahay, walang ginagawa, ipakuya-kuya-kuy lang. Kaya minsan yan po ang nagiging problema natin mga Pilipino. Nagkakaroon tayo ng krisis sa kalusugan dahil din po sa sarili nating kagagawan. Matinding takot na nagdudulot ng pagkabalisa at kawalan ng pag-asa. Yun bang parang wala na tayong matatakbuhan, wala na tayong malulusutan. Helpless. Wala na tayong pwedeng mahinga ng tulong. Na kung saan pakiramdam natin ay nakulong na tayo at wala nang paraan na makatakas pa. Yan po ang Red Sea ng ating buhay. Yan ang mga obstacles ng ating buhay. Pero yan po ay ibinigay ng Diyos sa atin upang maging dalisay ang ating pananampalataya. Ang mga sandaling ito ay idinisenyo ng Diyos upang ilipat ang ating pagtitiwala mula sa ating sarili patungo sa pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Yan po yung disenyo ng mga obstacles sa buhay po natin. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, yan yung obstacles ng Diyos sa iyo. Nais ng Diyos na maranasan mo ang kapangyarihan niya. Kaya yan po ang siyang binigay ng Lord sa atin. Now, ano po ang ginawa ng mga Israelita noong panahon na yon? Sabi po ni Moses sa Exodus chapter 14, verse 13, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot, dahil yung mga Israelita noon, takot na sila, wala na silang mapupuntahan. Lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot, tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ni Yahweh. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, wala kayong gagawing anuman. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Napaka-blessed ng mga Israelitang ito. Kaya ka tinawag silang gifted child. Lahat na ginawa ng Diyos, lahat binigay ng Diyos sa kanila. At
At dahil sa ganon po ang pananampalataya ni Moses sa kanyang mga kasamahan, sa mga Israelitas na ito, sabi ng Diyos kay Moses, bakit mo ako tinatawag sa verse 15? Palakarin mo ang mga Israelita, itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod, mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran mo. So ganun po ang ginawa nila. Sila po ay naghintay ng tulong at nanalangin habang nananalangin sa Panginoon. So pagka tayo po ay humaharap sa ganito po mga obstacles or situation ng ating pong buhay, ano po ang ating gagawin? Wait and pray. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, wait and pray. Instead of reacting in panic, stand firm and watch for God to act. Kapag ikaw ay nasa ganong sitwasyon, na katulad na sitwasyon ng mga Israelitas na wala ka ng matatakbuhan, wala ka ng malalapitan, manalangin ka at paghintay sa tugon ng ating Panginoon. Kaya lang minsan, yung initial reaction natin ay magpanik agad. Nagpapanik agad tayo. Nangangamba agad tayo hanggang sa nababalisa tayo. Church, stand firm and watch for God to act. Maging matibay sa iyong pananampalataya. Hintayin mo ang Diyos na siyang tutulong sa iyo. Amen? Don't make hasty decisions. Minsan may mga desisyon na ginagawa natin kapag ka nasa ganong sitwasyon na parang nag-worry na kaagad tayo. Avoid desperate, fear-driven actions. Kapag ka tayo po ay nasa ganong sitwasyon, huwag po tayong magpadalos-dalos. Dahil minsan, yan po ang nagiging dahilan kung bakit tayo po ay desperado na. At sa halip na gawin natin kung ano ang pinapagawa ng Diyos, iba ang ating ginagawa. Iba ang ating nagagawa. And remember past victories. Recall times God brought you through. Building confidence for the current trials. Alam po ninyo, kapag ka ang mga Israelita ay nagrereklamo sa Diyos, kapag sila po ay natatakot, kapag sila po ay nangangamba, dahil sa kapahamakan, walang pagkain, walang inumin. Sabi ng Diyos sa kanila, alalahanin niyo na ang Diyos ninyo ay ang Diyos na nagpalaya sa inyo mula sa Egypto. Yan ang ginagawa ng Diyos. Ano ba ang ginawa ng Diyos sa mga Israelita sa Egypto? For over 400 years, na sila po ay naging alipin. Pero kahit sila po ay naging alipin, hindi po sila pinabayaan ng Diyos. Sa halip, gumawa pa ang Diyos ng kaparaanan para sila po ay makatakas, makawala, makalaya mula sa kanilang pagiging alipin. In church, every time you are in the situation na katulad po ng mga Israelita, alalahanin mo kung gaano mabuti ang Diyos sa iyong buhay. Amen? Marahil hindi mo narating yung edad mo ngayon kung ang Diyos ay hindi naging mabuti sa iyo. Yes, totoo na ang buhay po natin ay tingin ng hirap, ng dusa. Sabi po ng Psalms 90, subalit meron din pong kapayapaan at kasaganaan at kaayusan ng ating pong buhay.
So every time na ikaw ay nasa sitwasyon na napakahirap at dapat mong lagpasan, alalahanin mo na ang Diyos ay naging mabuti sa iyo. And then move forward. Magpatuloy ka sa iyong paglakad bilang isang mananampalataya, bilang tagasunod ni Kristo. Huwag kang bumalik sa sa nakaraan mong buhay. Dahil hindi na natin nagugustuhan yung mga nangyayari sa buhay natin, minsan pinipili natin balik lang tayo sa dati, sa nakaraan. Dahil iniisip natin na parang mas masaya pa yata yung buhay ko nung wala pa ako kay Kristo. Parang malaya yata ako nung hindi pa ako nakakilala kay Jesus. Nung hindi pa ako sumusunod kay Jesus. Walang bawal. Kaya yung iba, babalik na lang sa dati nilang buhay. And like the Israelites, they move forward. Tumawid sila sa dagat na pula. Naligtas. Amen? And trusting God for a way out. Pagtiwala ka sa Diyos, makakalabas ka sa kung anumang sitwasyon mo ngayon. Anumang hirap ng sitwasyon mo, magtiwala ka sa Diyos na makakalabas ka dyan. Makakalaya ka dyan. Amen? Amen. Hallelujah. Palapakan muna natin ang kanyang Panginoon. Ano po ang resulta ng kanilang pananampalataya at pagsunod sa utos ng Diyos sa kanila? God's deliverance for those who trust Him. Pinalaya sila ng Diyos mula sa napakahirap na sitwasyon. Maaari silang mamatay sa anumang oras. Subalit, ang kanilang takot ay pinalitan nila ng pagtitiwala sa ating Panginoon hanggang sa sila ay tumawid at sila po ay tuluyang nakalaya mula sa kamay ng mga Ehipsyo. Subalit, noong yung mga Egyptian armies ang sumunod sa kanila, sila pong lahat ay namamatay, lahat sila ay napahamak. Bakit? Dahil wala po silang pananampalataya sa Diyos. Sila po ay nagtitiwala lamang sa kanila pong bilang, sa kanila pong kapangyarihan, sa kanilang nagtitiwala sila sa kanilang dami at sa kanilang mga kagamitan, pandigma. Kaya sila po ay nangamatay lahat noong sila po ay sumunod na tumawid sa dagat na pula. Namatay po silang lahat. Now, church, what Red Sea or impossible obstacle are you facing today that requires walking by faith? Ano yung mga dagat na pula? O yung mga imposibleng hadlang sa iyong buhay na kinakaharap mo ngayon na nangangailangan ng iyong pananampalataya sa Diyos? Second, sa verse 30. Ano ba sabi ng verse 30? Dahil sa pananampalataya ng mga Israelita sa Diyos, gumuho ang pader ng Jericho matapos nilang ligiran ito ng 7 araw. Yung pananampalataya, pinakita dito, the faith of persistence, ibig sabihin, yung kanilang pananampalataya, pinakita nila sa pamagitan ng pagpupursige. Sinunod nila kung ano po ang utos ng Panginoon. Now, speaking of wall of Jericho, ano ba ang meron dyan sa wall of Jericho? Kita po ninyo yung pong picture natin. Yan po yung ancient Jericho. Yung sinauna. Okay?
makikita po natin dyan na ito po ay napapaligiran ng mga pader. At kung pansinin po natin, meron niyang dalawang pader na nakapalibot. Tama po ba? Nakikita po ninyo? Alam po ba ninyo, ito trivia, na yan pong sukat ng mga pader na yan, yung nasa labas po na wall ay nasa 12 to 15 foot ang taas. At yung panloob naman, yung nasa loob, yung nasa gitnang pader, yan po ay may sukat na 20 to 26 foot. Ibig sabihin, nagtataasan. Maliban pa dyan, yun pong revetment. Pag sinabi pong revetment, yan po yung matibay na stone walling. Okay? Stone walling or konkreto para po proteksyonan. Ito pong Jericho na ito sa pamamagitan po ng mga malakas na pagsabot. Sa madaling salita, in human speaking, or sa human, pananaw ng tao, hindi po ito basta-basta matitibag. Hindi po ito basta-basta masisira. Hindi po ito basta-basta, anong tawag niyan? Tumutumbang. Sapagkat ito po ay napakatibay. Yan po ay napakatibay. Ano naman ang mga pader ng Jericho sa ating buhay? Ang pader ng Jericho sa ating buhay ay tila hindi malutas na mga hadlang. Emotional, spiritual, o mga pagyayaring hadlang sa pag-unlad ng ating buhay. At kinabukasan. Kabilang sa mga pader na ito ng buhay natin ay ang takot. Pagkagumon. Pagkagumon sa salapi, pagkagumon sa bisyo, pagkagumon sa maraming bagay. Hindi pagpapatawad. Pride ang nangingibabaw. Hindi marunong magpatawad sa mga taong nagkasala sa kanila. Dahil mataas ang tingin sa sarili. Mga paghihirap sa pananalapi at mga nasirang relasyon. Mga nasirang relasyon na hindi kayang ayusin ng tao. Inilarawan nito ang mga sitwasyon na tila imposibleng masira ng lakas ng tao. Yan po ang mga pader ng ating buhay. Mahirap tibagin. Mahirap alisin. Mahirap ayusin. So, napakatibay ng pader na ito. Tama? Based po doon sa description ng mga sinasabi ko. Pero ano sabi ng Diyos sa kanila? Anong utos ng Diyos sa kanila? Ay sabi po ng Diyos sa Joshua chapter 6, verse 2, pakinggan mo ito, ipalulupig ko sa inyo ang Jericho. 10 na kanyang hari at magigiting na kawal.
ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid sa palibot ng Jericho. Minsan isang araw, sa loob ng 6 na araw, pauunahin mo sa kabanang tipan ang 7 saserdoteng may dalang mga tambuli. At sa ika-7 araw, makapito kayong liligid sa lungsod at hihipan ng mga saserdote ang mga dala nilang tambuli. Pagkarinig ninyo ng isang malakas na mahabang tunog ng tambuli, sisigaw kayong lahat ng ubod ng lakas. Sa sandaling iyon, babagsak ang muog at walang sagabal na makapasok sa lungsod ang lahat. Now, ano po ang instruction ng Diyos sa kanila? Ang instruction sa kanila ng Diyos ay niligiran nila itong Jericho, yung pader ng Jericho, ng 7 beses sa 7 araw. Yun po yung gagawin nila. Yun po yung instruction ng Diyos sa kanila. So, makita po natin na yung kanila po, yung instruction ng Diyos, yung turo ng Diyos sa kanila, para masira at mawasak yung pader ng Jericho, ito po ay hindi po, ay kailanman ay hindi inutos sa kanila ng Diyos habang sila po ay naglalakbay. Sila po ay nakasandig o nakasunod doon po sa kanilang tradisyonal na pagkikipaglaban. During the time, sila po ay inutusan ng Diyos na kupkubin nila ito pong Jericho na ito. At alam po ninyo yung traditional warfare na ginagawa po ng mga Israelita sa pagkikipaglaban nila sa kanilang mga kaaway. Una po yung tinatawag po na Holy War. Bakit Holy War? Dahil ang mga Israelita na ito, kapag Holy War, naniniwala po sila na ang Diyos ang lalaban sa kanilang mga kaaway para sa kanila. Wala silang ibang gagawin. Pero meron silang mga armies, meron silang mga tinatawag na guerrilla, meron silang mga sandata para panlaban nila sa kanilang mga kaaway. Pero yung utos ng Diyos sa kanila, itong instruction na ito, ay mag-marcha lang sila doon sa palibot ng Jericho Wall. Habang sila ay nananalangin at magtiwala sa Panginoon sa gagawin ng Diyos sa kanila. So, this time, this is the test of obedience. No? Ito po ay testing ng kanila pong pagiging tapat na pagsunod sa utos ng ating Panginoon. 7 days of silence and waiting for God's timing. So, ibig sabihin, dapat yun po ay kumpletohin nila. Dapat kukumpletohin po nila ito. Dahil kung hindi, ay maaaring hindi po gagalaw o kikilos ang Diyos. Hindi tutuparin ng Diyos yung kanyang pangako na matibag itong mga wall na ito, no? Sa Jericho. Pitong araw sinunod nila. At lahat ng instruction ng Panginoon, ng Diyos ay kanilang sinunod. At dahil sila po ay sumunod sa Diyos, ano ang resulta? The result of obedience, the walls fell, not by human strength. Yung pader na sa tingin ng tao o sa lakas ng tao, kakayahan ng tao, ay hindi basta-basta matibag, hindi basta-basta mabuwal o masira. Ito po ay pinabagsak ng Diyos. Hindi po dahil sa kanilang lakas, kundi saan? But by God's power. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos working through a people who trusted Him.
Yan po ang resulta ng kanilang pagsunod sa Diyos. Hindi nila kailangang lumaban, makipagpatayan. Just follow the instruction from the Lord. Church, are you trying to solve your problems with human strategy? Or are you obeying God's plan, even if it seems foolish? Sinubukan mo bang isolve ang iyong mga problema sa pamamagitan ng iyong galing, talino, lakas, o yaman? O ikaw ba ay sumusunod sa plano ng Diyos sa buhay mo? Kahit sa mga sandaling parang tila hindi mo nalalaman kung anong matutubuhan. Ang mga Israelita po ay sumunod sa utos ng Diyos. Yung utos ng Diyos na yun ay bago sa kanila. Hindi kailangan gumamit ng dahas, hindi kailangan gumamit ng anumang mga kagamitan, pagdigma. Sinunod lang nila kung ano ang plano ng Diyos. At sila po ay nagtagumpay. Natibag, bumagsak ang mga pader, at tuluyan po nilang nakugkog ang Jericho. Another obstacle in life na kanila pong nalagpasan. Ganon din po sa atin. Malalagpasan po natin, mga kapatid, ano mga obstacles ng buhay ang kinakaharap natin. Sumunod lang tayo at magtiwala sa Diyos. Amen. Now, in our application, this is a challenge sa bawat isa sa atin. Living by faith today. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, live by faith today. Now na. Hindi bukas, hindi sa sunod na araw, linggo, buwan, taon. Now na. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Lumakad ka sa mga pulang dagat ng iyong buhay na may pagtitiwala at pagpapatuloy na sumunod sa ating Panginoon. Amen? Yung mga Red Sea ng ating buhay ay kaya nating nagpasan. Nais lang ng Diyos kapag tiwala ka sa Kanya. Sumunod sa Kanya. And then marching around your Jericho. Gaano man katibay yung mga obstacles na kinakaharap mo ngayon. Ang piling mo ay hindi mo na kayang nagpasan. Church, God is good. Amen? God is good. And all the time, God is good. Trusting the all-sufficient God. Magtiwala ka sa kasapatan ng Diyos. Ang Diyos po ay sapat sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon o sitwasyon, at ang Diyos ay sapat sa lahat po ng ating pangangailangan. Hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan. Kasama mo ang Diyos sa iyong buhay upang sa ganon magpatuloy ka sa iyong pagsunod sa Kanya. Magandang umaga po sa ating lahat at palagi